Tatay. Sila ang tinatawag nating haligi ng tahanan. Sila ang nagpo-provide sa ating pamilya. Sila ang nagkukumpuni ng mga sirang gamit sa ating bahay. Sila ang kakampi natin kapag pinapagalitan tayo ng ating mga nanay. At sila yung tahimik, magaling magtago ng emosyon, pero deep inside ay mahal na mahal tayo. At dahil araw ito ng mga tatay, ay hayaan niyo ako magkwento ng aking hindi malilimutang karanasan sa aking tatay. Ang tatay ko ay madiskarte sa buhay at lahat ng klase ng trabaho ay halos pasukin na niya. Hindi mo siya nakapagtapos ng pag-aaral, ay diskarte niya ang bumuhay sa amin. Siya ay naging magsasaka kasama ng aking nanay. Naalala ko nga ay magkakasama kami nagpupunta sa bukid. Ako ay namumulot ng palay at sila naman ay gumagapas, nagtitimbon at nagkakamada. O kaya naman minsan ay nagtatanim. Sa mga hindi nakakaalam sa mga salitang nabanggit ko, ay ito yung mga gawain sa bukid. Naalala ko ay kumakain kami sa bukid at pinagsasaluhan lang namin ng kanin, itlog na pula at kamatis. Minsan naman ay tuyo o tinapa. Kahit tirik ang araw o malakas ang ulan ay masaya naman. Siya ay naging isang construction worker. Naalala ko nga tuwing gigising ako sa umaga ay mayroon ng mansanas sa tabi ko. Yun ay pasalubong ng aking tatay mula sa pagkakonstruksyon. Iba ang sarap ng mansanas nun. Matamis at nakaka-excite kainin. Siguro dahil ito ay pasalubong ng aking tatay. Ngayon kasi pag kumakain ako ng mansanas ay walang lasa. Ay bakit kaya hindi masarap ang mansanas na to? Walang lasa. Ang tatay ko ay naging sorbetero din. Naalala ko ay lagi kong inaabangan ang aking tatay galing sa pagtitinda ng ice cream. Dahil alam ko na lagi siyang nagtitira para sa aming magkakapatid. Nung bata kasi ako ay sarap na sarap ako sa ice cream. At iba ang saya kapag sabay-sabay kami kumakain ng mga kapatid ko. Parang tumutulo pa nga mga sipon namin noon habang kumakain ng ice cream. Minsan naman ay gumigising ako ng madaling araw para sumama sa aking tatay sa pinagkukunan niya ng ice cream. At na-amaze nga ako kung paano ito ginagawa. Ang tatay ko din ay gumagawa ng walis tambo. At ito ay nilalako niya sa mga bahay-bahay. Siya ay maglalakad lang papunta sa mga tambo at doon niya kukunin ang mga ito. Ako naman ay nag-aabang at habang siya ay paparating ay buhat-buhat niya ang kanyang nakuhang tambo. Nai-imagine ko nga ngayon kung gaano kahirap yung ginagawa niya noon. Dahil ang layo ng lalakarin niya, tapos sobrang bigat pa ng binubuhat niya, napakainit pa naman. Kapag ginagawa na niyang walis tambo ito, ay lagi akong nanonood. Pero ayoko naman pag-aralan kasi parang ang hirap-hirap gawin. Ay tatay, ang hirap naman gawin yan, ang daming proseso. Mahirap talaga gawin to anak. Pero pag nasanay ka na ay madali na lang. Eh bata pa naman ako tatay, hindi ko pa naman kayang gawin yan. Maglalaro na lang ako. Pagkatapos niyang gawin ng walis tambo, ilalako niya ito sa mga bahay-bahay. Naalala ko pa nga ay gustong-gusto kong sumama, pero sabi niya ay wag na lang dahil mainit at malayo ang pupuntahan niya. Baka daw ako ay mapagod at magkasakit. Aalis siya ng umaga at babalik siya ng hapon. Pag uwi niya ay ubos na ang walis tambo. Ito yung tagpo na masarap ang aming ulam dahil syempre marami na pagbentahan ng aking tatay. Masarap ang ulam natin ngayon. Talaga tatay? Oo naman. Magluluto ang nanay mo ng sinigang na baboy. Wow! Favorite ko yan! Noong nagkaroon naman si tatay ng motor ay nangalakal siya ng bote at bakal. Bote bakal kung tawagin sa atin. May nagbenta kasi sa kanya noon ng motor. Bulok na ito at madami ng sira. Kaya nabili lang ito ng aking tatay sa murang halaga. Inayos na nga lang ng aking tatay para magamit nga sa pagbabote bakal. Hindi rin nagtagal ang paghahanap buhay niya na yon. Dahil nasira na din ang motor niya. Ayun, binenta na lang din niya sa bote bakal. Hanggang siya ay nakaipon na ng pera at siya ay nakapaglabas ng motor na brand new. Ito yung mga hulugan ng motor at doon naman ay naging tricycle driver siya. High school na yata ako noon, kaya naalala ko ay hatid sundo ako ng tatay ko pagpapasok at uuwi ako galing ng school. Ito yung moment na pakiramdam ko ay kahit paano ay nakakaluwag-luwag na kami noon. Dahil sa isip ko ay may bago na kaming motor. Doon na din ako natuto mag-drive ng motor dahil tinuruan din ako ng tatay ko. Pag nga sinusundo ako galing school ay ako nagpe-presenta mag-drive. Tapos makikita ko ang ibang classmates ko sa daan at sasabihin kong, marunong na ako magmotor! That time, ang feeling ko, ang astig-astig ko. Sa lugar namin ay marami din mga fish ponds. Kaya mula sa pagiging tricycle driver, ay ang ginawa naman niya ay nagbenta ng isda. Sabi niya kasi ay mas malaki ang kita doon kaysa sa pagta-tricycle driver. Kaya yung motor namin ay ginamit niya sa pagbebenta ng isda. Naramdaman nga namin na maganda ang negosyo na yon. Dahil laging masarap ang ulam namin noon. At syempre nga ay madalas ay isda ang ulam namin. Dumating nga sa point na parang nagsasawa na ako sa isda. Feeling ko nga ay buong isda na ang lumalabas pag nagpupupo ako. Hanggang sa naging fish dealer na ang tatay ko sa palengke. Mula sa pagbebenta at pagdala ko sa mga bahay-bahay ay nagbabagsak na siya ng isda sa palengke. At nakapag-upgrade na din ng sasakyan from tricycle to 4 wheels. Ito lang yung mga naalala kong naging trabaho niya. Siguro nung sagol pa lang ako ay may iba pa siyang naging trabaho. Pero ang gusto ko lang naman sabihin ay talagang masipag ang tatay ko. At dahil nga doon ay nakapagtapos ako ng pag-aaral. Siyempre sa tulong na din ng aking nanay.
Isa din sa mga naalala ko ay kapag may mga laruan akong gusto at hindi niya kayang bilhin ay nagdi-DIY na lang siya. Katulad ng baril-barilan. Dahil nga may kamahalan ng mga laruang baril noon ay ginagawa na lang niya ako ng baril na kahoy. Ito ay yung aratilis ng ginagawang bala. Ginagawan din dati ako ng tatay ko ng turumpo noon. Sabi pa nga niya ay magaling siya gumawa ng turumpo. At kitang-kita ko naman dahil sobrang kinis ng turumpo na gawa niya. Talagang kinakaskas pa niya ng liha. Siyempre, yun ay pagyayabang ko sa mga kalaro ko. Madalas din magsugal ng tatay ko. Ito naman yung bisyo niya dati. Kaya madalas sila mag-away ng nanay ko. Nagagalit lang naman ng nanay ko pag natatalo. Pero pag nananalo naman, ay tuwan-tuwa. Madalas kapag nagtutongits ang tatay ko ay lagi akong nanonood. Ang gawain ko kasi noon ay naghihintay akong manalo siya tapos sabay hingi ng pera. Tapos bibili ko ng bazooka na bubble gum at candy yung caramel. Uy, panalo ang tatay ko. Tatay, pengin piso? Oo, ito. Uy, panalo din si tatay ko. Tatay, pengin piso? Yes, panalo ulit. Tatay, pengin piso? Umuwi ka na nga doon. Madalas din ako mapalo ng tatay ko noon. Hindi ko din naman masisisi kasi sobrang makulit ako nung bata ako. Lalo na kapag hindi ako nabibilan ng laruan na gusto ko. Ay talagang umiiyak ako. Minsan nga ay alam ko naman na hindi kayang bilhin ay pinipilit ko pa din. Kaya ang tatay ko naman ay gagawa ng paraan. Mission accomplished. Huwag niyong gagayahin yun ha, bad yun. Maraming magagandang alaalang naiwan ng aking tatay. Lalo na noong bata ako. Kundi dahil sa pagsusumikap niya ay wala ako sa estado ko ngayon. Sa ngayon ay hindi na namin kapiling ang tatay namin. Oops, baka kung ano isipin nyo ha, hindi ba naman siya kinuha ni Lord? Siguro ay may ibang gusto or mission pa siya sa kanyang buhay. Pero kahit ano pa man yun, ay nagpapasalamat ako sa aking tatay. Dahil kahit baligtarin natin ang mundo, ay siya pa din ang tatay ko. Ang mga tatay natin ay bayani. Katulad ng ating mga nanay, lahat ay gagawin ng ating mga tatay para tayo ay malagay sa mabuti at mabigyan ng magandang kinabukasan. Kaya sa lahat ng mga tatay sa buong mundo, Happy Father's Day sa inyo! Maraming salamat po sa inyong sakripisyo para sa amin. Nakarelate ka ba sa kwento? Ipakita ang pagmamahal sa iyong tatay sa pamamagitan ng pag-comment. I love tatay. Pipili ako ng dalawa na maaring manalo ng 100 pesos Gcash load. Congratulations na din sa mga nanalo sa last video natin. Lagi lang manood ng aking mga video. Malay mo, ikaw na ang manalo sa susunod. Shoutout time muna tayo. Hanggang dito na lang mga kaibigan langgam. Sana ay nag-enjoy kayo. Kita-kits sa susunod nating video. Bye-bye!